Amen. An ever-increasing grace morning po sa ating lahat. Nangyayakan ko na po ang bawat isa na tumayo. Tayo po'y mag-umpisa ng magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga na God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Ang bilis ng araw. Nasa second week na agad tayo ng taong 2026. Pero ang Panginoon ay mabuti at tapat. Amen? Naniniwala po ba kayo na hawak ng ating Panginoon ang ating buhay? Kaya wala tayong dapat ikatakot o ipangamba dahil mayroon tayong Diyos na laging nasama sa atin sa bawat araw. Amen? Kaya sa umagang ito tayo magpupuri, sasamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hawak mo,
pangako. Yes, Lord. Ang aking pag-asa ay iyong minsan pa ang aking sandigan, Panginoon. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa aking nagmamahal. Hawak ko kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Amen! Do you believe na hawak ng Diyos ang ating buhay? Kaya hindi tayo dapat mangamba at panghawakan natin ang pangako at salita ng ating Diyos sa buhay. Amen! Sabay-sabay nating awitin ang ating sandigan at ang kanyang pangako. Hallelujah! Ang aking sandigan ay iyong pangako. Yes, Lord. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Minsan pa ang aking sandigan. Ang aking sandigan ay iyong pangako.
ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako masasakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Amen. Tunay nga, Lord God. Ang sarap isipin, Panginoon, na hawak mo kami mga buhay. Na kailan hindi mo kami pababayaan, niiiwan ka. At sa bawat araw, Panginoon, ikaw ay kasama namin, Lord. Thank you, Jesus. Sa umagang ito, patuloy natin purihin, sambahin ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay dakila, siya ay
tapat. At kung may pinanghahawakan ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito, magtiwala ka, maniwala ka, sapagkat sinasabi ng kanyang salita sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. At ano mang ipinangako niya ay kanyang tutuparin. Amen? Hallelujah. Salamat, Lord God, sa iyong mga pangako na aming panghahawakan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Pusong nag-iisip, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, sa aking dalangin, tapat kay Panginoon, aking kapayapaan.
di pababayaan. Iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y tiyak na iwan. Thank you, Jesus. Hindi pa mamatay, kailang may naiiwan sa pag-ibig. Ikaw ay lagi tapat ang pangako. Ikaw ay tapat sa iyong pagkakako. Ang iyong mga pangako ay totoo. At nagtitiwala ka, Lord. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi mapapabayaan. Iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi mapapabayaan. Iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Ako'y di mag-iisa, hindi mapabayaan. Iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. O Panginoon,
Jesus is your name, Holy God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka. Ika'y mabuti. Holy is your name. Holy is your name. Holy is your name. Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa malayang oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa magandang panahon, Panginoon. Maraming salamat. Gayun din, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na inhatid niyo po dito na may kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat. Lord, sa magbababa po ng iyong banal na salita, bigyan niyo po siya ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Kayo lang po ang maihayat, maitaas, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, samahan niyo po kami sa buong oras na ito sa aming pagtitipon, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang pumagitna sa bawat isa sa aming Panginoon. Muli, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po. Wini-welcome po natin ang ating bagong kapatid na kasama sa araw na ito, si Sister Lisa Plata, Urbano Balmes, Angelica De Leon. Welcome po sa Ever Increasing Grace, Candelaria. Amen. Sige po, maaari po tayong umikot at magkamayan. Hallelujah. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y nagkakaisa. Bumubuhos ang pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Lahat ay masaya. Ang Diyos ay masaya at present ka. Amen. Hallelujah. Isa nga po muling mataas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Sige po, maari na po tayong lahat magsiupo. Amen. Nasaan na ba ang partner ko? Iyon. Uy! Yung pala, ang partner ko. Amen. So yan, we welcome po ang lahat ng bawat isa sa oras na ito. And yan, tunay nga na sabi nga, ako ay masaya at present ka. Ang Diyos ay masaya at present ka. Lahat po tayo ay masaya dahil present ang bawat isa. Amen. So yan, pwede po bang i-welcome natin ang bawat isa at i-welcome din po natin ang ating newcomers na babanggitin ni Ate Kailina. Yeah. Yan, welcome po sa ating bahay-sambahan, si Sister Lisa Plata, si Brother, makikitayo nga po muna. Oh,
Sige po, tayo po tayo. Yung mga Si Brother newcomer. Librano Balmos and si Ayan. Balmas pala. Si Ate Angelica De Leon. Ayan, welcome Sige po kayo sa ayan. aming Palakpakan po bahay-sambahan. natin ang Lord sa buhay ng mga kasama natin ngayon. Amen. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Amen. Ang bilis mo, no? Parang kanina, 2026 lang. Pero ngayon, nasa second week of the month na po tayo. Amen po ba? Amen. Mamaya-maya, 2027 na ulit, partner. Ang bilis. Yan. So, yan. So, bago po ang lahat, tayo pong lahat ay magpasalamat sa kabutihin ng Lord. Amen po ba? Amen. Ang Lord po ba ay naging mabuti sa atin? Amen. Amen. Ngayon, it is the time na i-testify po natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Ayan, sino po kayang gustong i-testify ang kabutihan ng Lord sa buhay niya? Ayun. Amen. Sige po. Yan, si Sister Lisa po, tama? Sister Lisa? Yan, amen. Yan. Sige po, opo. Para marinig ng lahat that the Lord is good. Amen. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sabi ko sa ate ko kaninang umaga, nung nakakarama ko, saan tayo magsisimba? Sabi ng ate, iba. Nakikita lang tayo sa malaking simbahan sa bayan. Pag tayo titingin sa mga rebulto, ganyan lang tayo. Tapos sabi ng ate, hindi, chat ko si dito, nag-chat. Doon tayo sisimba. Sabi niya kaninang umaga. Kasi nag-reply na kanina. Sabi ko, salamat naman sa Panginoon, makakasimba din ako yan. Tunay nga po na pag tayo isang tinawag ng Panginoon, hindi natin pwedeng palampasin ng isang araw ng linggo na tayo ay hindi makakapagpuri sa ating Panginoon. Yan. Kaya maraming salamat po talaga na hindi man po tayo karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Nagkakasala tayo lagi, pero humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan. Kaya yon, maraming salamat talaga sa Panginoon na nandito rin po ako sa inyong lahat. Talagang ang mga tinawag po ng Panginoon ay hindi makapayag ang Panginoon na hindi makakasama mga kapatid sa pananampalataya. Yan. Nagkapasalamat po ako kasi nung araw, nung bata pa ako, yan mga kasama ko yan sila, si Edith, yung mga batang yan, sila Talyon, ito. Nung araw, yan. Dito sa mga mamay Bireng, nung araw, nakakasama ko si Napile, si Linda. Yung sabi ko nga talagang napakabuti ng Panginoon na dadalhin pala niya ako sa lugar na to para mabalikan ko sila at dito rin ako makapagpuri sa kanyang sa Panginoon. Kasi nung araw, kasama ako nila Linda sa church, sa bayan din may protestante. Sabi ko talagang isa din akong Catholic na paglinggo, talagang ako'y nasimba dyan sa bayan kahit ako'y nag-iisa. Na nilalakad ko talaga yung batuhan na yung sa kalsada para makapagsimba sa malaking simbahan kahit ako'y nag-iisa. Sabihin ko lang sa tatay, pahingi ako ng isang salapi, sisimba ako sa bayan kahit ako'y nag-iisa, kahit yung pansimba ko talaga kupas na, yung may mga gas-gas na rin talagang lakad ako sa simbahan. Takot ako makatawid dyan sa highway kasi maraming mga bus, pero hangang-hanga ako dun sa mga bus. Pag nakikita ko, sabi ko kailan pa kaya ako makakasakay din sa mga bus na sabi ko nung bata pa ako, mga grade 4, grade 5, yan. At pag may nababa sa bayan na mga diakonesa, yung mga diakonesa nung araw dyan sa protestante, sumasali ako kasi masarap yung merienda. Masarap yung merienda talagang, ganun yung mga bata, yung sa mga Sunday school, yan. Hindi ko alam na yun na pala yung umpisa ng pagtawag sa akin ng Panginoon nung bata pa ako. Pero sabi ko sa Panginoon, nasa Catholic ako, sabi ko, Lord, dalhin niyo po ako sa tamang pananampalataya. Kasi makakasama ko sa mga worship, hindi ko naman sinisiraan sila sa Catholic. Pagkakatapos namin mag-worship, pag Sabado, nagiinuman na sila. Tapos sabi ko, Lord, dalhin niyo po ako sa tamang pananampalataya, sa tamang pananambahan. Kaya yun, napunta ako dun sa isang church, dun sa may amin. Tapos yan, natutuwa din ako kasi may anak din akong pastor. Nagkanak talaga ako ng pastor. Sabi ko, mahirap man ang buhay ko, pero parang mayaman yung pakiramdam ko kasi mapakahalaga na magkaroon ka ng isang anak na lingkod ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, kahit mahirap ang buhay ko, kahit marami akong kabigatan, ay masaya pa rin ako dahil meron akong anak na naglilingkod sa Kanya. Yan, masayang-masaya ako ngayong araw kasi nakita ko siya mga batang niya nung araw, si Talyo. Sa kahit hindi ko talaga matanda ng parang si Ate Bene, ang Mamay Biring, ang nanay yung asawa ng Mamay Biring. Yan, hindi ko akalain talagang dalhin talaga ako ng Panginoon dito ngayong araw. Kaya masayang-masaya talaga ako. Maraming salamat sa Panginoon. Yan, thank you po sa pag-welcome. Amen. Hallelujah. Tunay nga na, alam nyo, na
napukaw ng aking isip yung sinabi ni Sister Liza. Tama po, Liza, na sabi, kahit na yung sitwasyon mo hindi maganda, pero you feel mayaman ka. Amen. Hindi dahil sa pastor yung, hindi lang dahil sa pastor yung anak niya, kundi dahil meron siyang Diyos. Meron siyang Ama na mas mayaman sa lahat ng tao dito sa mundo. Amen po ba? And ang sarap ding isipin yung gaano kabuti ang Lord from the past. And I do believe the Lord is same yesterday, today, and forever. Amen? Ang sarap pong isip-isipin na ang Lord ay naging mabuti sa atin. Amen po ba? Amen. Sino ba po ang gustong magpasalamat, i-testify ang kabutihan ng ating Diyos na buhay? Sige po, tayo pong, sige po, sino pong gusto pong mag-testify ng goodness ng Lord? Yan, si Brother Talion. Yan, amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Brother Talion. Amen. Hello. Hello, magandang umaga sa atin lahat, lalo't higit tayo sa Panginoon. Ako sana talaga ako natutuwa. Dahil sabi nga ay sa tagal ng panahon, ay nakita ko uli si Lisa. Dahil sadyang sa pool kami ay mga bata, lagi kasi kaming nandun sa kanila. Kaya sabi ko, si Lisa ari Kaya sabi ko tinan mo nga, napakabuti ni Lord. Sabi mo, sa tagal ng panahon, ang bahay nila, nandito pa sa kay kami yung Tigala, ay nakita kong muli si Lisa. Sabi ko nga, yung sa pool ay mga bata na magkakasama. Dahil yun, ikahangganan ko nung una, ako'y naglalaro doon. Siya'y nakita kong muli. Kaya ako'y natutuwa kay Lord. At ang isa ko pa ay pinagpapasalamat ay ngayon 2026, yung kalakasan ng katawan ay pinagkakalob sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa atin lahat. Ako'y nagpapasalamat. Ako na may natutuwa dahil sabi nga ngayon 2026, kita ko yung paglago ng ating gawain. Ako'y natutuwa. At sabi nga yung 2026, dati kasi ako noon, talagang pag gantong may mga simba, mas inuuna ko yung aking trabaho. Talagang sabi ko nga, ako naman pag ako'y nakapag-sign of the cross ay okay na yun. Alam naman ni Lord na ako ay hindi nakakalimot sa Kanya. Sabi ay mali po pala yun. Sabi nga ay talagang yung araw ng isisimba ay talagang magsimba. At ako naman ay natutuwa dahil nga sa akin tayo ng aking hanap buhay, ako'y natutuwa kay Lord dahil lagi akong present. Kahit ako noong ngayon, kahit yung trabaho ko ngayon, nagagawan ko pa rin ang paraan na ako'y talaga makasimba. Dahil noon talaga, mas inuuna ko ang trabaho. Kaya sabi nga ay, minsan na kasi akong hinipo ni Lord. Marami na akong pinagdaanan sa aking buhay na talaga si Lord laang ang gumabay, tumulong sa akin. Hindi naman naitanong ng ating mga kasister, kabrother, 3 beses na akong isinalang sa operasyon. 3 beses na akong naopera. Operado ako sa tiyan, 2 sa tagiliran, appendix, at saka yung aking bituka na lumabas, na napunit. Operado rin ako sa liig. Sabi nga talaga, napakabuti ni Lord. Ito ako, hindi naman sa pagkukuha, 55 years old. Malakas na malakas. At sabi nga, ito siguro ang biyaya sa akin ni Lord. At sabi nga sa aking mga anak, kay Roy at kay Joem, salamat. At sabi nga ay sa edad kong ari ako binigyan ni Lord ng 2 anak na pogi nga daw. Sabi talaga naman bago kami kinasal ng aking sister wife, ang aking agad panalangin kay Lord, Lord, ako'y may edad na nung mag-asawa dahil ako'y 35 years old na nung mag-asawa. Lord, ako'y bibigyan mo agad ng anak na makakasama ko sa aking pagtanda. Sabi nga, ito na, binigay na ni Lord. Kaya ako'y nagpupuri kay Lord. Wala. Amen. Hallelujah. Tunay nga na po, napakahalaga po na lagi nating inuuna ang ating Diyos. Amen po ba? Na kahit ang sagawa napakahalaga din na tayo po ay dumalo. Amen? Kasi alam niyo po, isa po to sa paalala sa atin ng Lord. Sabi nga sa kanyang salita, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Kasi marami tayong pwedeng idahilan para hindi tayo umattend.
marami tayong gagawin, alam niyo yun. Pwedeng yung iba gustong magpahinga, pero ang Lord nire-remind niya tayo na unahin natin siya. Amen? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Kaya nga, huwag po nating kalimutan na unahin ng Lord. Alam niyo po ba, ang unang araw talaga ng linggo ay linggo, hindi Monday. Kasi akala ng iba, Sunday ay yun yung huling araw ng linggo. Pero hindi. Ang unang araw po talaga ng linggo ay linggo, Sunday. Amen? And Sunday po, dapat unahin natin ang Lord. Kaya nga, ang totoo po nagsasabi, I put God first. Kung sa lahat ng bagay, inuuna mo ang Lord sa umaga, unahin mo ang Lord na pasalamatan. Amen. Amen po ba sa pagkain? Unahin natin ang Lord, pasalamatan sa mga pagkain na nakahain. Sa buong isang linggo, unahin natin ang Lord sa pagdalo natin sa pagtitipon. Amen po ba? Kahit sa pagdidesisyon po natin, we have many plans, goals ngayong taon, pero maganda po na unahin natin ang Lord. Amen? Itaas po natin sa Kanyang ating mga plano. We have our different, may kanya-kanya po tayong plano sa buhay. Meron tayong planong pang church, planong pang pamilya, planong pag-partner. Di ba? Sabi nga ni Ate Karen, may plano sila ng kanilang jowakers. Yan. Amen? Pero alam niyo po, maganda talaga na unahin natin ang ating mga plano na kasama ang ating Lord. Amen? Di ba, partner? Amen. Kasi kapag inuna natin ang Lord, hindi niya tayo ihuhuli. Amen. Hallelujah. Sige, tayo So, dumako na po tayo sa ating next part, ang announcement. Amen. So yan, this year po, we are declaring and praying na lahat po tayo ay maging active sa lahat ng gawain ng ating Lord. Kaya every week, marami po tayong gagawin. Amen? Alam ko po na medyo tiring siya, pero I do believe the joy of the Lord is nasa sa atin as we do what He wants us to do. Amen? Kaya every Monday po, meron tayong Monday visitation. So, ako po at saka si Brother Kenneth, ay baka biglang kumatok sa inyong mga bahayan. Hindi, papaabiso naman po kami. So, kakamustahin ng bawat isa. We offer prayer. And we grab this opportunity para makapag-open talaga ng Bible study. Amen po ba? Every Monday po yan. So, kung sino man po yung mga gustong sumama, open po tayo ha. Sa may mga service, may mga motor. Gusto na makamusta yung mga kapatid. Madalaw. Kasi alam nyo po, mahalaga sa bahay-sambahan na family talaga tayo. Amen? Amen. Next partner. So, we have Zoom Bible reading po. Ito po ay ginaganap ng Tuesday and Wednesday with Brother Kenneth Masangkay. Ito po ay may link sa ating GC. Kung wala pa po kayo sa GC, ay magsabi lamang po kayo para mai-add kayo. Andun po yung link. Amen. And every Thursday naman po, meron tayong upper room. Kasama po natin ang EIG Manila. Kung kanina po Zoom, ngayon naman ay Google Meet. Sinesend din po ang ating link sa ating GC, sa EIG family. So, sino po yung hindi pa na-add sa GC? Yan, meron pa po ba? Baka na-miss namin. Inform lang po ninyo kami, ang mga leaders, and i-add po namin kayo so we can join. Amen? So also, we have Bible study every Saturday po ito. 3 p.m. po sa Santa Catalina Norte. And also, meron din po tayong Bible study sa Custodio Compound. Ito naman po ay ginaganap ng 7 p.m. And open for Bible study coordinate Bro Kenneth Masangkay and Arlene Di Alday. Amen. And meron po tayong feeding program. Palakpakan niya po natin ng Lord. Alam niyo, ito yung isa sa mga paborito ko din eh. Lahat naman gusto ko, pero ito yung ang masaya kasing magturo sa mga bata. Nasasayahan po yung mga kasama po namin volunteer. Nasasayahan po ba tayo pag nakikita nating masaya ang mga bata? Amen. Alam niyo, i-grab natin tong opportunity na habang bata pa yung mga bata, ay mailapit natin sila sa Lord. So we are conducting feeding program every last Saturday po ng month. So this January, magkakameron na po ulit tayong feeding program. Ito po yung nagaganap ng 3:00 ng hapon. Dalawa po ang ating feeding sa Santa Catalina at sa Pahinga Norte. Amen? And we are calling for volunteers. Sino po dito yung marunong mag-drive? Driver. Yan. Sino po ang marunong magluto? Yan. Sino po ang mahilig sa mga bata? Yun. Yan. Kung sino po yung may mga gift. This is the time na papagamit po natin sa Lord kung ano yung meron tayo. Hindi lang naman pera ang pwede nating i-offer eh. Even our talent. Sabi nga, di ba po, meron daw tayong 3 T na pwede nating ipagamit sa Lord. Ano po yung una? Time. Oras. Ngayon, itong ginagawa natin. We are
giving our time to the Lord. And second one is treasure, yung ating pong pera. And last is our talent. Amen? So yun, lastly, Meron po tayong Ipon Challenge. Ito po ay, kung gusto nyo po nito, I encourage everyone na kumuha nito kay Ate Arlene Custodio. Ito po ay hindi para kay Ate Arlene, ito po ay hindi para sa youth, kundi sa ating ministry, sa ating mga instrument po dito. And praying po na magkaroon po tayo ng drums ngayong taon. And also, yung iba pa po nating instrument. And I encourage you everyone na kumuha po kay Ate Arlene Custodio. amen. Sige, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Sino pong gutom na? Yan, gutom na ng salita ng Lord. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sarap magpuri, ang sarap sumamba sa Lord, at higit na masarap din kumain ng salita ng Lord. Kaya po palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Mataas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating man of God. Walang iba kundi si Brother Kenneth Masangkay. Sige po, tayo pong lahat ay magsiupo na. Thank you, Lord. Amen. Praise God. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Amen. Tunay po na ang Diyos ay mabuti at dakila sa ating mga buhay. Amen po ba? And alam niyo po, I am so much blessed na makita po ang bawat isa. And I hope na kayo ay nagagalak din na makita at masulyapan ang inyong mga katabi. Tingnan mo ngayong katabi mo. Kung ikaw ay natutuwa na makita siya ngayong araw na ito. Yan. Pwede bang sabihin mo sa kanya, I'm glad that you are here. I'm glad that you are here. Hallelujah. Thank you, Lord. And ngayon pong araw na ito, we will be starting a new series. Ito po ay sinisimulan din po nila, kasabay po natin ang EIG Manila na i-start po ng isang series. And before that, I would like just to greet everyone ng isang Happy New Year. Yan, Happy New Year. Yan, alam niyo po, ang expectation ko and my faith this year is this year will be the year of promotions. Amen. Year of leveling up. And maranasan talaga natin yung tangible. Ibig sabihin, nahahawakan, nakikita at nararanasan talaga natin yung pabor at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Do you believe that God can do that in your life? Amen, amen, amen. Alam niyo po, kahapon nagkaroon kami ng Bible study dito sa Custodio, dito din sa lugar na to. And isa sa mga napag-usapan namin kahapon is ang isang buhay na naka-encounter kasama ang Panginoon, isang buhay na binago. A life that has been touched by the Lord is a life that is changed for good. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, for good. Ibig sabihin, pagka pinakialaman, kumilos ang Panginoon sa buhay mo, babaguhin ka niya, hindi sa pasama, sapagkat ang buhay ay kay Kristo ay paganda ng paganda. Amen, amen. And this year po, ito din po yung ating first series, but this is also the theme of our year 2026. Ang ating pong tema this year is coming boldly to the throne of grace. Coming boldly to the throne of grace. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go! Amen. Are you excited for the word today? Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ka na ba? Okay, if you are excited, pwede po ba tayong lahat ay tumungo? At let us come to the presence of our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you. You are good. You are good. You are worthy. Thank you, Jesus. Lord, we honor you, O God, today. Ikaw, Panginoon, yung aming itinataas. Ikaw, O Diyos, ang aming dinadakila. At ikaw, O Diyos, ang aming pinapapurihan sa oras na ito. Lord, we welcome your presence, your precious, your divine presence, O God. You said in your word na kapag may 2 o 3 nagkatipon, ikaw ay naroon, O God. And thank you for being with us today. And salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na mapapurihan ka at maawitan ka, O God. And salamat, O Diyos, sa iyong salita na maibabahagi at makakain namin, Panginoon, sa araw na ito. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat salita
na aming marinig ay ito po ay maging kalakasan ng aming espiritu, O God. And let this word be a fresh revelation for every one of us, O God. Salamat sapagkat ikaw ay mabuti, dakila, Panginoon. At sinabi mo nga sa iyong salita, kami iyong hindi iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. O God, tapat ka noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos at pinagpala ay magsabi ng Amen, Amen. Praise God, praise God. And sabi ko nga po, this is our team for our year 2026 and I know that everyone is excited. Excited ba kayo? Amen. Excited ba kayo? Amen. And I know that everyone is excited. So let's deep dive to the Word of God. Let's read from Hebrews chapter 4 verse 16. Sabay-sabay po nating basahin. This is my encouragement and challenge to all of you. Kung gusto niyo talagang maging ito yung tema natin this year, I encourage all of you na i-memorize to. Okay ba? I-memorize natin itong verse na to. Let's read from Hebrews chapter 4 verse 16. It says, let us therefore come boldly. Can you say boldly? Unto the throne of grace that we may obtain. Can you say obtain? Mercy and find grace to help in time of need. Amen? Alam niyo po, siguro narinig nyo na ito ng ilang beses. Actually, last lang din, Friday, and even kahapon sa Bible study natin, ilang beses din itong naulit. Pero alam niyo po, ang salita ng Panginoon, His revelation is fresh every morning. His revelation is fresh every day. And alam niyo po, I would like to encourage everyone, bawat isa po, bawat mananampalataya, na magkaroon ng confidence na lumapit at i-approach ang presensya ng Panginoon sapagkat when we come to God, we receive His mercy and we receive His grace. Amen? Amen. And sinabi niya po sa Hebrews chapter 10 verse 20 in our next slide. Sinabi niya dito, Jesus turned flesh, meaning His body sacrificed, act as a new living way like the torn veil in the temple, allowing believers direct access to God. Alam nyo, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, nung sila po ay nakagawa ng kamalian, nagkaroon sila ng kasalanan, nung una, they have an intact, mayroon po silang malalim na relasyon sa Panginoon. That's why we can see that every morning, tuwing umaga po, sila ay nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. They talk to God. They have a personal relationship. Can you say personal relationship? Ibig sabihin, kilala nila ang Diyos at kilala sila ng Panginoon. And then every morning, they have this fellowship with God. And nung sila po ay nagsimulang mag-disobey sa Panginoon, when they start na sila po ay nagkasala, nagkaroon ng gap o pagitan mula sa Diyos at sa tao. At iyon po yung kasalanan na namamagitan po sa atin. So this is the one of the first thing na sinira at ninakaw ng demonyo sa ating lahat, sa mga tao. And then here comes the law of Moses, kung saan po not everyone, hindi po lahat ng tao ay napupuspos ng banal na espiritu, hindi lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makalapit sa Kanya, kundi para marinig ng Lord ang petition mo when it comes to your prayer, kung ano yung mga pinapanalangin mo, you have to have a mediator. Can you say mediator? Sa Tagalog po ay tagapamagitan. Meron ka pong tagapamagitan or meron ka dapat tagapagtanggol mo sa harapan ng Diyos. So this is you. Ito ka, merong tagapamagitan na isa at nandito naman ang Diyos. Ang tawag po natin dito sa taong to ay mediator, tagapamagitan, and usually, yung mga taong pong ito ay yung mga high priest na tinatawag. Naunawaan po, ibig sabihin, kapag itong tao na to, meron siyang kasalanan na gusto niyang i-confess o gusto niyang ihingi ng kapatawaran sa Panginoon, he come to this high priest, and then yung high priest, siya yung magiging advocate, tagapamagitan, at parang siya yung attorney mo, parang siya yung lawyer mo na, God, ito yung kasalanan nito taong to, patawarin mo siya. At sa pamagitan ng taong yon, siya yung magkoconnect sa iyo papalapit sa Panginoon. And alam niyo, imagine niyo kung ganun pa rin tayo hanggang ngayon na kuwari magkasala ka or meron kang isasangguni sa Panginoon, kailangan mo pa pumunta sa isang lugar, tapos ay may tagapamagitan pa.
pero it was revealed in the New Testament sa pagdating ng Panginoong Hesus, yun po ay tinanggal na para daw may veil na natanggal na nagpapakita na hindi na natin kailangan dumaan sa tao, hindi na natin kailangan dumaan sa santo, hindi na natin kailangan dumaan kay Kibuloy o kung sino mang tao, kundi ang kailangan na lang po nating daanan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus because He is now our High Priest. Amen? At ang kagandahan po dito, when we say that Jesus Christ is our High Priest, He is also our great defender. Siya ang ating advocate. Kaya kapag ka nagkasala ka, you come to Jesus, at si Jesus ang magtatanggol sa iyo sa harapan ng Ama, and through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, your sins are forgiven. Pinatawad ang iyong mga kasalanan. Amen? Kaya nga po, napakalinaw na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita that He is the way, the truth, and He is the life. He is the way, the truth, at life. Siya ang daan, buhay, at ang katotohanan. Sinabi niya din doon sa sunod na verse that no one comes to the Father except through me. Walang ibang makakaabot sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw po ba? Na ang makakapaglapit sa iyo sa Ama ay hindi si Maria, hindi si San Pedro, hindi si San Peter, hindi si kung sino mang Poncio Pilato, kundi walang iba kundi ang Panginoong Hesus. He is our great mediator. Amen. 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 Praise God. And ito po ay isang bagay na ni-restore sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng pagpunta niya dito sa lupa. Ninakaw ng kaaway, pero God restores it because God is God of restoration. Amen. Kaya niyang i-restore kung anong nasira ng kaaway, and if this is something that He can restore, ano yung bagay na hindi kayang i-restore ng Lord sa buhay mo? Amen. 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 And sinabi po dito, next slide po. And ngayon, di ba sinabi natin, ngayon, you can now freely come to God sa pamagitan po ng Panginoong Hesus. Sinabi niya dito, next slide, the first thing that I want you to understand, the word boldly. Can you say again, boldly? Pag sinabi natin boldly comes from the word parisha. Parisha. Ang ibig sabihin, an often used word, Greek word that was used in ancient times to refer as freedom of speech. Pag sinabi natin freedom of speech, meron kang kalayaan na sabihin, sambitin kung ano ang iyong gustong sabihin. Ibig sabihin, nakala ko dati, isa po ito sa mga kamalian ko nung ako'y bago pa ng mananampalataya. Siyempre, siguro kayo, nung bago kayong Christian, nakikita nyo sa church, ang lulupit naman ng mga ari mag-pray. Ang alam ko lang kasi dating pray, Ama namin sumasalangit ka. O kaya yung kami ay nagtitika at nagsisisi na hindi na muling magkakasala. Di ba? Bakit ko ba pinag-pray yun? Sino bang taong hindi na muli magkakasala? Di ba? Pero akala ko dati yung prayer mo dapat ay, our God and Father. Pwede mong sabihin na, alam mo yun, parang you have to pretend sa harapan ng Panginoon as if na hindi ka naman niya nakikita. Na as if hindi alam ng Panginoon ang iyong nasa isip. Kaya pag sinabi po natin to come boldly, yung word na parisha na sinasabi dyan is our freedom of speech. Ibig sabihin, you are free to speak what is on your mind. Amen. Next slide po. Sabi, it depicts a person who speaks his mind and does it straightforwardly. Sinasabi niya ng diretsohan, ng tuwid, or ng may kalayaan yung gusto niyang sabihin sa isang tao ng may kalayaan at merong confidence. Amen po. And alam niyo po ba, especially on the Old Testament, makikita po natin na hindi po lahat ng tao ay merong kakayanan o merong karapatan na magsalita ng kung ano yung gusto niyang sabihin. Tama po ba? Hindi pwedeng, especially if you talk to an authority. Kunwari, ikaw ay isang normal na tao and then you come to a king, lumapit ka sa isang hari, pwede mo kang sabihin doon na mag-demand ka ng, pwede bang punta ka sa isang hari, sabihin mo dyan, may kape kayo dyan? May tsaa ba kayo dyan, pre? Pwede mo bang sabihin ganon? Hindi, sapagkat there is this authority and ang kadalasan po na yung ganong klaseng pakipag-usap sa isang hari ay may katumbas siyang risk. Yung iba, pwede silang makulong, pwede silang maparusahan. Ano po? So, not everyone has this freedom dati na makausap yung isang authority. Yan. And if we apply this context,
yung verse po na to, if i-apply natin yung context na pagdating sa ating pananalangin, it is basically God saying to you, telling you na, anak, meron kang karapatan, binibigyan kita ng pagkakataon, binibigyan kita ng confidence na anak, sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. It is God giving you a permission to speak your mind to Him. Ito po ay nagpapakita ng Diyos, sinasabi niya, anak, sabihin mo kung ano yung gusto mong kang mahiya sa akin. Amen. And alam niyo po, isa sa mga example na makikita natin, someone who speak boldly, yung mayroon pong lakas ng loob na magsabi ng kanyang puso, ay walang iba kundi si David. Familiar naman kayo kay David, di ba? Kilala niyo ba si David? Na a man after God's own heart. Yung isang tao na sobrang lapit sa puso ng Panginoon. We can see here, sabi niya, merong sinabi dito si David, when he was praying in Psalms 51, sinabi niya, Lord, pwede bang i-blot out mo yung aking transgression? So basically, sinasabi niya sa Diyos, na Lord, pwede bang tanggalin mo yung kasalanan ko? Lord, pwede bang alisin mo yung kasalanan ko? Which is, during that time, during the Old Testament, it was impossible. Sabi mo sa katabi mo, imposible. Sapagkat, basahin natin yung prayer ni David sa atin pong next slide. Yan, sabi niya sa Psalms 51 verse 1, sinabi niya dito, imagine, during this time, imposibleng maalis yung kasalanan mo, di ba? Kasi yung offering ng isang hayop, hindi niya pwedeng tanggalin yung kasalanan mo kundi nagkakaroon lang ng cover. It was covered, pero hindi siya tuluyang naalis. Naunawaan po. Pero si David, because he has this relationship, malalim na relasyon sa Panginoon, he speak his mind. At sabi niya dito sa Psalms 51, have mercy on me, O God. Lord, kaawaan mo ako because of your unfailing love, because of your great compassion, blot out the stains of my sin. Hindi niya lang sinasabi na, Lord, takluban mo yung stains o yung dumi ko. Takluban mo yung kasalanan ko or lagyan mo siya ng harang. Kundi ang nire-request talaga ni David, Lord, tanggalin mo. It was impossible, pero ganun yung relationship niya sa Panginoon. Kaya meron siyang confidence na mag-ask sa Diyos. Amen? And let's read po. Let's read from our next slide. Sabi dito sa Hebrews 10 verse 4. Di ba mababasa natin dito, it is impossible. Can you say impossible? It is impossible for the blood of bulls, yung mga dugo daw po ng mga hayop, and goats to take away sins. Pwede na lang i-cover, pero hindi po nila pwedeng tanggalin. Pero si David, because ganun yung kanyang confidence na lumapit sa Panginoon, Lord, sinabi niya, Lord, tanggalin mo. And this is a prophecy of the coming of our Lord Jesus Christ. Na pag dumating si Jesus, hindi na lang niya tatakluban ng iyong kasalanan, kundi sinabi niya, He washes away all our sins. Ang kagandahan pa nun, hindi lamang siya winash, sinabi ng Panginoon, I remember your sins no more. I remember your sins no more. Hindi kagaya ng kapitbahay mo, o ng asawa mo, o ng kung sino mang taong kilala mo na papatawad. Sabi nga nung iba, forgive but do not forget. Di ba? Patatawadin kita, pero nandito yan. Di ba? Pagka kunwari ay may nagawang kasalanan yung yung kaibigan na nag-birthday siya pero hindi mo siya in-invite. Sabihin niya, sorry na, nawala kasi sa isip ko. Sabihin mo, sige, okay lang yung pinapatawad kita, pero pag ako nag-birthday, hindi ka din invited. Di ba? Ganun ang tao pero ang Panginoon, sabi niya, hindi lang kinover, hindi lang nilinis, pero kinalimutan ng Diyos ang iyong mga kasalanan. So that's why when we come to God, ang tinakikita ba ng Panginoon ay ang iyong kamalian? Hindi. Pag tinitingnan ka ba ng Panginoon na nakikita ng Diyos ay ang iyong kasalanan? Hindi. When God looks at you, if you have Jesus Christ in your heart, what God sees is Jesus Christ's work in your life. Kaya nga po, ang ating standing sa harapan ng Panginoon is not about your pedigree, kung ano bang lahi mo, kung kanino ka bang lahi nagmula. Hindi yung performance mo, hindi yung galing mo, hindi yung sipag mo, hindi yung talino mo, hindi yung talento mo. But when God looks at you, ang tanong niya, may Kristo ka ba sa puso o wala?
Ang tanong niya, na kay Kristo ka ba o wala? Kaya nga po sabi ni Pablo, I count all of these things as trash. Sa ibang version sa Tagalog ay tai. Lahat ng mga bagay na ito yung walang kahalagaan sa akin. Ang mahalaga sa akin, I have Jesus Christ in my heart. That's why, when you have Jesus Christ in your heart, alam mo, nalilinis ka ng Panginoon, you are righteous and you are justified in the sight of God, meron kang confidence na lumapit sa harapan ng Panginoon sapagkat alam mong ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Amen? Sino dito nung bata, especially nung bata, kapag may nagawa kang kamalian, alam mong ikaw may nagawa kang mali, hindi ka makatingin sa nanay mo. Tanda ako dati, nung ako ay binilahan ng nanay ko ng isang, alam niyo yung pana? Di ba nung bata naman ako, hindi naman ako madalas nabibilihan ng regalo. So, kailangan mo munang kulitin na, bili mo naman ako ng pana, bili mo naman ako ng pana. Tapos parang nanggigil na siya na, tayo sa bayan, ang bili ka ng pana. Ay ngayon pagkagamit ko, parang 3 hours pa lang lumilipas, sira na. Di ba pagka itatago mo pa yun sa, yung hindi talaga makikita, hindi mo sa basurahan yan itatapon or hindi mo sa loob ng bahay, hahanap ka talaga ng lugar. Pero, hindi ka hindi ka masyadong maglalapit sa mama mo or hindi ka maglalapit dun sa taong nagawan mo ng kasalanan kasi una, guilty ka. Pangalawa, ikaw ay nahihiya dun sa iyong ginawa. So it is a combination of shame and guilt. Kaya ito po ang minsan pumipigil sa tao na lumapit sa harapan ng Diyos sapagkat iniisip niya na siya ay guilty at siya ay may nagawang kamalian. Pero bawat isa pong nananampalataya, binibigyan po tayo ng Panginoon na magkaroon ng confidence na lumapit sa Panginoon but because in the sight of God, sa mata ng Panginoon, sa isip ng Panginoon, you are perfect because you are my child. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So it was impossible, pero makikita natin yung gawa ng Panginoon. It was impossible for this bull, and this goat. Imposible sa mga hayop, pero sa Panginoong Hesus walang imposible. Kasi sa pamagitan ng kanyang dugo, kaya nga po sinasabi ng Scripture na yung dugo ni Jesus ay higit sa kanino mang dugo. Sapagkat itong mga bulls and mga goats, yung dugo nila is just enough for 1 year and it just covers them. Pero sa Panginoong Hesus, minsan at isang beses lang naialay para sa kapatawaran ng kasalanan mula noon, ngayon, at magpakailanman. That's how powerful the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po, nung dati, it was impossible. Let's read from Psalms 32. It was impossible. Kaya nga sinabi din dito ni David in Psalms 32 verse 2, nandyan ba? Nakalagay ba dyan? Pero sinabi niya, blessed is the man whose iniquity the Lord does not count against him. Meron daw pong kalagalakan yung mga taong pinatawad ng Panginoon. Amen! Kayo ba ay masaya na kayo pinatawad ng Panginoon? Do you have joy na kayo po ay pinatawad ng Panginoon? Let's read from Romans chapter 4 verse 7 to 8. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, happy. 1, 2, 3, go! Amen. Ikaw daw po ay masaya, ikaw ay mapalad, ikaw ay pinagpala, sapagkat ang iyong kasalanan ay hindi na ina-account sa'yo. Kaya nga po, ang purpose ni Jesus Christ dito sa mundo ay hindi i-account ang iyong kasalanan. Pag sinabi kasing i-account ay ilista. Di ba ganun kapag bibili ka sa tindahan, ang tawag pa sa amin dati nung kami bata, palista ka muna kay ganito. Ibig sabihin, ilista, makukuha mo yung isang bagay pero naka-record yan. Pero sinabi dito sa Romans chapter 4 na hindi daw po siya naka-account sa'yo. Kundi yung iyong listahan ay malinis. Siguro narinig nyo na to nung ikaw ay bata pa o narinig nyo dati sa mga katuruan na alam mo ba, pag pumunta ka sa langit, meron dyang malaking TV screen. Tapos panonoodin mo dyan lahat ng ginawa mong mali. Diba? Narinig nyo na ba yun? O kaya ay meron ka dyang listahan ng mga nagawa mong masama. Bahala ka. Pero hindi po ganun sa harapan ng Panginoon. When you have Jesus Christ, you are justified and you are righteous in the sight of our Lord Jesus Christ. And sabi doon, kapag nalaman mo na ganun ka, ikaw daw ay happy. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, kapatid, happy ka ba? Happy ka ba? Amen, amen.
And alam niyo po, ang buti ng Panginoon. And the second thing that I want you to see about the word parisha, which was used to give us the encouragement to speak boldly to God in prayer. Alam niyo po, ang isa pa siguro sa mga makikita nating example sa Bible ng isang tao na grabe yung kalakasan ng loob niya na lumapit sa Panginoon ay isa po dito sa Old Testament ay si Moses. Familiar ba kayo kay Moses? Yan. Si Moses, sinabi niya sa Exodus 33, verse 18. Nagpe-pray doon si Moses and sinasabi niya, Lord, show me your glory. Sino ba sa ating during that time, siguro yung mga tao natatakot na makita ang Panginoon ng harapan. Pero si Moses, ang prayer niya, Lord, I want to see your glory. I want to see you face to face. I want to experience you. Kung during that time, grabe yung lakas ng loob ni Moses ha. Grabe yung tapang niya na mag-pray because ito po ay nagsisimula dun sa kanyang relasyon at lalim ng pagkakakilala niya sa Panginoon. Meron siyang lakas ng loob to come to God kasi yung relationship nila ay ganun din kalalim. Sino po dito yung sa relasyon kasi ng isang tao, mas madali mong lapitan ng isang tao kapag close kayo. Tama ba? Tama nyo, kapag nangungutang ka sa kaibigan mong, yung kaklase mo ng high school na hindi mo naman pinapansin, anong nararamdaman nyo kapag lumalapit kayo sa kanya? Nahihiya ka. Minsan nga kapag nakakamustahin mo muna bago ka mangutang na, uy, kamusta ka na? Ganun. Ganun pala. Pautang nga 500. Di ba? Ganun siguro. Kumbaga, kuwari, ito muna kayo, dahil nga hindi kayo nag-uusap, 5 years na kayo hindi nag-uusap, ito muna kayo. Kakamustahin mo siya para medyo maging close kayo. Di ba ganun? Pag isang tao ay hindi mo close, nahihirapan ka ding lumapit sa kanya. Kapag isang tao, hindi mo siya ganun kakilala, nahihiya ka ding humingi ng pabor dun sa taong yun. Tama po. Kaya nga po, our level of confidence to come into the throne of grace ay hindi dun sa permission na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po dun, kundi yung lalim ng ating relasyon at pagkakakilala kung sino ba ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, naniniwala ba kayo na ang regalo ng Diyos sa atin ay pantay-pantay? The level of forgiveness na binigay sa akin ng Panginoon ay it's the same level na binigay ng Diyos kay Sister EJ. Yung level po ng wisdom, I believe, yung level ng faith na binigay ng Lord sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay. Subalit, ang nagkakaiba-iba po dito ay yung ating kaalaman at pagtanggap at pananampalataya dun sa bagay na ating tatanggap. Tama po. And ganoon din po sa ating relasyon. The level of our confidence, yung level po ng lakas ng loob mo na lumapit sa Diyos ay nakadepende din sa lalim ng relasyon mo dun sa taong nilalapitan mo. The more that you are close to God, the more that you have relationship with God, the more that you seek Him, the more that you know Him, the more na mas may lakas kang loob na lumapit sa Kanya. And this is what I want to tell you. Ikaw po ay hindi ka lang lingkod ng Panginoon. You are not just a stranger to God. Hindi ka po kung sino man sa harapan ng Panginoon. God declares that if you have Jesus Christ in your life, you are now listed and welcome to the family of God. You are a child of God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are a child of God? Anak ka ng Diyos. Amen? Hindi ka kung sino man, you are a child of God. Parami kasing mga tao, iniisip nila that this is God, na ang Diyos ay malayo, kaya, ay nahiya, mas uunahin ko munang lumapit sa ibang tao, o uunahan ko munang lapitan itong tao na to pag may problema ako. Muna akong ihingi dito sa taong to kapag may problema ako. Alam niyo po, this is my advice to you, and this is my encouragement to you. Huwag mong gawing last option ng Diyos. Amen! Alam niyo, yung iba ganun yun kapag walang pang-tuition. Paano gari? Lalapit muna dito. Ay, wala daw at pinang-ospital. Okay, lalapit naman dito, ay wala daw at bumili daw ng bagong may hulugan. Lalapit muna ulit dito kasi, ay wala ulit kasi meron daw bayarin. And then kapag wala ng option, last option na, tsaka magsasabi na, Lord, ikaw nang bahala. Kumbaga, ginagawa nilang huli ang Panginoon na para bang ang Diyos ay siya yung pinakamay kakaunti ang kakayahan sa kanyang buhay.
Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ganon. Amen. Hindi po last option ng Diyos. Amen. Hindi last option ng Diyos. And alam nyo, nakakalungkot kasi marami pa rin mga Kristiyano ang ganon pagdating sa mga bagay na para bang ang Panginoon ay kakaunti ang kayang gawin sa kanyang buhay. Na para bang ang Diyos ay walang kapangyarihan na kumilos sa kanyang sitwasyon. This is what I wanna share to you. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, binago ng Diyos ang iyong eternity. Binago ng Diyos ang iyong eternal life. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, binago ng Diyos ang iyong forever. Ang tanong ko sa inyo, yung sitwasyon mo bang temporary, hindi kayang baguhin ng Diyos? Amen. If God can change your eternity, if God can change your forever, if God can give you eternal life, how much more na baguhin ang sitwasyon at tulungan ka ng Diyos sa sitwasyon mong temporary lang. And sabi ko nga po sa inyo, wag mong ihuli ang Panginoon at hindi ka din niya ihuhuli. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon at hindi ka niya ihuhuli. If you are struggling with anxiety, depression, the Lord can change that. Come to God. Lord, nahihirapan kami, hindi namin alam kung saan kami makukuha ng pangangailangan namin. Come to God because God is your great provider. Lord, I'm struggling with depression, feeling ko, I'm struggling with addiction, Lord, para akong nakakulong, parang wala na akong pag-asa. Lumapit ka sa Panginoon because God says, with the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At sinabi niya din sa salita ng Panginoon, that it is the truth that will set you free. Ang katotohanan at magpapalaya sa iyo. Ano bang sinabi niya sa kanyang salita? I am the way, the truth, and the life. Akala natin kaya nating daanin sa disiplina, kaya nating ma-overcome yung ating mga problema sa pamagitan ng lakas ng loob, ng talino, ng lakas ng sipag. Alam niyo po, sinabi niya sa kanyang salita, without God, we can do nothing. Akala kasi ng iba, meron silang ganong klase ng ego, ganong klase ng pride, na akala nila, gawin ko muna lahat ng aking makakaya, and then, yung sobra, ang Lord na ang bahalang gumawa. Hindi po. Alam niyo po, ang buhay natin ay mahirap. Sa totoo lang po, if you look at everything that is happening in the world, ang atin pong ekonomiya, ang atin pong buhay, araw-araw, parang di nauubusan ng problema. Parang pagka na-overcome mo na itong problema na to, marirealize mo, bago na naman. Diba? Pero alam niyo po, you are not meant to carry it all. Ang buhay po natin ay hindi nakatuon o hindi dinesign ng Panginoon na buhatin mo lahat ng problema mo mag-isa. You need Jesus Christ. You need Jesus Christ in your life. Amen. Basahin po natin sa ating next slide. The Lord said, there is a place near me where you may stand on the rock where my glory passes by. I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Pinagpe-pray ng Panginoon, pinagpe-pray ni Moses, na Lord, I wanna see your glory. At hindi siya pinagdamutan ng Panginoon na makita ni Moses yung glory ng Panginoon. Actually, yung back lang yung pinakita, pero sobrang na-overwhelm na si Moses. At alam niyo po, yun yung maging prayer natin, Lord, I wanna see you face to face. Lord, I wanna see your glory. Amen? Amen. Next slide po. Yan. Next, the word obtain. Can you say obtain? Obtain. Here comes from the Greek word lambano. Hindi po lambanog ha. Baka malito kayo, ay lambanog daw. Lambano. It can be translated a couple of ways depending on how it is used in the text. For example, it can mean to take, receive, seize, or lay hold of something. When we come to God with boldly, we receive. Can you say receive? Alam niyo kung mapapansin niyo dun sa verse na ginamit natin kanina, dun sa Hebrews, sabi dun, i-obtain daw natin, if we approach the presence of God and we obtain God's
mercy. And then we obtain God's grace. Amen. And alam niyo po, it works sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Amen. Sabi dito, it is assertive having or showing a confident and purposeful personality. And other times, it depicts a person who gently and graciously receives something that is freely and easily given. Binibigay ng Lord ng libre and then we receive it. Thank you, Jesus. I receive your healing. Lord, I receive your blessing. Lord, I receive your favor. Because it is a gift that keeps on giving. Amen. Amen. Next slide po. Next is the word find. Can you say find? In the Greek word naman ay eurisko. It expresses the idea of discovery that is made by searching or an intense investigation. And makikita po natin kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Di ba sinabi niya kanina si Hebrew that in times of help, nandyan ang Panginoon upang tulungan ka. Let's read naman, basahin po natin sa Psalms chapter 12, verse 1. I look to the mountains, where will my help come from? E alam po natin ang kasagutan dyan. Alam nyo, yung pag sinabi kasi natin yung word na Jesus, it means Savior. At pag yung pagiging Savior po ni Jesus, hindi lang po ito yung limitado sa pagiging Savior niya sa atin, sa ililigtas niya tayo sa impyerno, hindi lang po. Every day of our life, Jesus can be your Savior. Amen. Pag may dumadaan ka sa problema, Jesus is your Savior. Nagkakaroon ka ng kakulangan, ililigtas ka ng Panginoon when it comes to sa mga board exam mo, sa pag-aaral mo, sa iyong depression, anxiety, sa kasakitan, sa kung ano man yung sitwasyon mo, God is your Savior. Kaya nga po ako personally, this is my practice, siguro napapansin to ng mga iba nating mga lagi ko nakakasama. Pag ako po'y dumadaan sa trouble, minsan hindi mo na alam yung gusto mong pag-pray kasi gulong-gulo na yung isip mo. Alam niyo po, ang sinasabi ko lang, in Jesus' name, in Jesus' name. Jesus, Jesus. So it is basically saying na, Lord, help me. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lord, I acknowledge that when I say Jesus, Lord, you are my Savior. Iligtas mo ako dito, Panginoon, sa sitwasyon na to. Amen. Amen. And when it is a declaration of faith, signifying that your true support comes from the Lord who made the heaven and earth and watches you over constantly. So whenever anumang sitwasyon mo, kailangan mo ang Panginoon, just say in Jesus' name, Jesus, Jesus. E nagpapakita po yun na anumang sitwasyon, kaya kang tulungan ng Panginoon sapagkat walang mahirap sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ikaw limitado, pero ang Diyos hindi limitado. Sa iyo may imposible, sa Panginoon walang imposible. Nakakanta sana ako, kaso baka magtawanan lang kayo. Yeah, next slide po. Sinabi kanina, di ba? Kanina meron sinabi doon na obtain. And then may sinabi na find. Ano bang sinasabi ng scripture when we say the word find? Sabi po dito, pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. As, and it will be. Amen. Sabi po dito, ikaw ay humingi at ikaw ay bibigyan. Ikaw ay kumatok at ikaw ay bubuksan. Kung ikaw ay humanap, ikaw ay makakasumpong. At sinabi nga dito ng Panginoon, kung ikaw nga na magulang, pag sinabi nung naanak mo na, pahingin panggawa ng tuition, yung iba hindi na makakahandagi kung saan-saan na nagtakbo. Akyat panaog, maprovide lang yung mga pangangailangan mo. Sabi ng Panginoon, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven. Kung ikaw nga gusto mong ibigay lahat ng pangangailangan ng anak mo, ay ano pang higit yung iyong ama na nandun sa langit. Kapag ba humingi ang iyong anak ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kapag pag humingi ba ang anak mo ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Sanabi niya ng salita ng Panginoon. Ganun din. If kayo nga mga magulang, gusto nating ibigay yung the best para sa ating mga anak, how much more your Father in heaven who wants the good things for you. Because God is for you. Sabi mo nga sa katabi mo, God is for you.
O sa katabi mo naman, sa isang katabi mong hindi mo lagi napipili. God is for you. Lagi pansin ko, parang pag sinabi ko, sabi mo sa katabi mo, yung pag nasa kanan lang lagi. Yan ha. Namimili ha. Yan. Next one, we are now in our conclusion. Alam niyo po, when we come to God, you don't have to pretend. Sabi mo sa katabi mo, you don't have to pretend. Yung iba kasi strong-strongan, lakas-lakasan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba, I just wanna share this to you. Kilala ka naman ng Lord eh. Amen. Alam niyo po, sometimes, ang nagpipigil sa isang tao na lumapit sa Panginoon is yung pag-iisip na kailangan niyang baguhin yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Na kailangan niya mag-pretend na siya ay banal, na kailangan niya mag-pretend na siya ay okay palagi, na kailangan niya mag-pretend na siya ay mabait. Alam niyo po, mas nabago yung prayer life ko when I realized that I can be myself, I come as myself, at lumapit ako sa Panginoon nang hindi ako nagpapanggap. Kapag ako po'y naiinis, I come to God, Lord, bakit naman ganito? When I come to God, na malungkot ako, I cry to the Lord. Kapag meron akong kapaguran, I come to God nang may pagod. Yung iba kasi, na-expect nila, you have to be 100% perfect para lumapit sa Panginoon. You will never be perfect. Come to God as you are. Come to God. Kung ano ka ngayon, you can come to God. And sinabi po ng Panginoon na hindi natin kailangan mag-pretend, hindi natin kailangan magpanggap. Because the Lord knows who you are. Kahit nga yung sinasabi nating prayer na, Lord, litisin mo ang aking puso, the Lord knows. Sabi nga, even before you were born in this earth, the Lord knows you. Even the strands of your hair. Alam ng Panginoon, anong itatago mo sa Kanya? Diba? There is nothing that you can hide from God. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. You come to God, Lord, malungkot ako. Lord, bigyan mo ako ng kasayahan. Lord, napapagod na ako, nahihirapan na ako. Lord, I need your help. Galit ka sa kapatid mo. Lumapit ka sa Panginoon, Lord, nagagalit ako dito. And alam niyo po, when you come into the presence of God, it is impossible na walang magbago dun sa sitwasyon mo. It is impossible na walang mangyari dun sa loob mo. Sometimes, ito po ang napansin ko, when it comes to may spiritual life. May mga sitwasyon tayo na minsan nilalapit natin sa Panginoon na gusto nating ipag-pray. Sometimes, gusto mo nang baguhin ng Panginoon yung nasa loob bago baguhin yung nasa labas. Amen. Minsan nagpe-pray ka na, bakit kasi itong tita ko na to samang-sama ng ugali? Kaya ako'y laging naiinis. Iniisip mo, nung lumapit ka sa Panginoon, iniisip mo na, ay babaguhin ng Lord yung tita ko. Pero sometimes, ang unang babaguhin ng Lord ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob. Then God will give you patience. God will give you wisdom. God will give you understanding. And alam niyo, when we come to God, imposible po na wala tayong ma-accomplish. When we come to God, imposible na walang mabago sa atin. Amen. 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 And this is our, I think, last verse. Ayan. Yan, ito na po. This is the last verse. Sinabi sa Exodus 31 verse 11, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Pagka ba kayo lumalapit sa inyong mga kaibigan, ganito ba kayo mag-usap? Let it be known to our our birth giver, that your son is hungry. Ganun ba kayo mag-usap sa kaibigan? Yung minsan nga, nag-uusap lang kayo ng normal lang. At alam niyo po, ito yung sa mga bagay na matutunan po natin paglapit natin sa Panginoon. Akala ko dati, kailangan ko munang yung posisyon ka lagi bago mo kausapin ng Panginoon. Nakaganon ka talaga, oh. Pero alam niyo, sometimes I just walk, naglalakad lang ako, and then I talk to God, Lord, salamat kasi ganito. Lord, alam mo, ganito. Lord, pwede ba tulungan mo ako sa ganitong bagay? You can speak to God like a friend. Sabi mo ulit sa katabi mo, kaibigan mo ang Panginoon. Amen. Moses' relationship with God was truly remarkable. It was marked by an extraordinary closeness, so showcasing a kind of friendship and direct communication that inspire us to pursue deep connection with God today. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Amen. Hallelujah. I hope that you are encouraged to come to God. Amen. Na lumapit ka sa Panginoon because God is for you. God is with you. Na hindi dapat tayo mahiya, hindi dapat tayo matakot na kagaya ng sinasabi ng ilan na huwag ka nang magsimba dahil ikay masusunog. Hindi po.
When we come to God, we come boldly. Can you say boldly? When we come to God, we come boldly with confidence na alam natin na kapag tayo lumapit sa Panginoon, and when you are in Christ, His answer is yes and His answer is yes and His answer is yes and amen. Amen. Pwede pong itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Jesus ang Hallelujah, Jesus. pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at Come on, iiwan let us worship our Lord. Hallelujah. Tapat ang Amen. pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. O Panginoon. Thank you, Jesus. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Can we close our eyes and let's feel the presence of our Lord Jesus Christ? Thank you, Jesus. Tunay, O Diyos, na Ikaw ay tapat, buti sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at reminder and encouragement na kami, Panginoon, ay magkaroon ng lakas ng loob to come boldly, to come with confidence into your throne of grace. Knowing na kami, Panginoon, ay pag humingi kami, kami iyong bibigyan. Na kapag kami ay kumatok, kami iyong pagbubuksan. Na kapag kami humanap, kami makakasumpong. Na sa iyo, Panginoon, ay may kasagutan ng aming mga panalangin, O God. Salamat, Panginoon, for your reminder that we are your child. That we are a child of God. That we are a child, Panginoon. Salamat, Panginoon, to your word that we receive today. And thank you for your encouragement to all of us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay ng kagalakan at kalakasan, Panginoon, sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are good. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, may prayer for every one of us here. Is kayo, Panginoon, ang siyang kumilos sa Kanya. Those, this year, 2026, kung sino man sa inyo yung gustong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, can you raise your hands? And I want to pray for you. If gusto nyo, this 2026, your goal, part ng panalangin nyo na mas magkaroon kayo ng mas malalim, mas matibay na relasyon sa Panginoon, that you just don't, na hindi nyo lang kilala ang Panginoon, na ay alam ko na may Diyos, kundi magkaroon talaga kayo ng malalim na relasyon sa Kanya, magkaroon kayo ng personal relationship and commitment with God. Can you raise your hands? Lord, I pray for everyone, Panginoon, na nakataas ang kamay. Lord, I pray for them. I lift them up, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, kayo nga, O Diyos, ang nakakita sa kanila, and you know their hearts, the desires of their hearts, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa bawat isa, O God, ay kayo ang kumilos at gumawa sa kanila mga buhay, Lord, that they may have a close, personal, deep relationship with you, O God.
na makilala kanila, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, sa kanilang pagkakakilala sa iyo, Lord, from 2025. And Lord, we pray that na ma-build yung foundation nila, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo at maging sa iyong relasyon, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat at mabuti sa kanilang mga buhay, O God. And Lord, I bless them and let your favor be upon them. And I believe that your goodness and your mercy will run and follow them all the days of their lives. And this is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Dumako naman po tayo sa ating breaking of bread o ang communion. Lagi po nating aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At sapagkat ang ating Panginoon ay dumating dito ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah. At tayo ay makaranas ng buhay na paganda ng paganda. At sabi nga po ng salita ngayon sa ating pinag-aralan, let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, tayo ngayon ay pupunta o tayo ay we will come, sabi nga niya, not that we will go to the telephone, to our cell phone and ask for whatever we need. Kundi tayo ay we are coming to the throne of grace. So we can come boldly unto Him, O Lord. Because Jesus Christ, siya ay dumating dito sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At ang ating mga kasalanan ay hindi lamang ma-erase, kundi it will be, ito ay, hindi lamang ito matatakpan, kundi ito talagang mawawala, mawawash out. Amen. So, sabi nga po ng kanyang salita sa 1 Corinthians 11:23 to 26, babasahin ko po ito. Sabi niya dito ay, for I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So, tuwi po tayong tatanggap ng katawan ng ating Panginoon. Lagi po nating aalalahanin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay pinayubay. Talaga pong siya ay na puno ng sugat, ng palo at ng talagang hindi na makilala ang kanyang mukha at ang kanyang katawan. Kaya po, ating pong alalahanin yon. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng communion upang maalaala natin kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon. Yon. So, we become righteous because of what Jesus has done on the cross. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay gayon tayo ginawa niyang righteous sa paningin ng ating Panginoon. So, gayon din naman, itong without the shedding of the blood, sabi nga po, there is no remission of sin. So, doon sa krus, ay dumanak ang kanyang dugo at ng, sabi nga, tubig at dugo ang dumanak sa krus ng Kalbaryo. So, alalahanin po natin yon na ang ating Panginoong dahil lang sa ating Panginoong Hesukristo, kaya tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. At itong tinapay na ito ang nagre-represent ng kanyang katawan. Kaya bago magawa ang isang tinapay, katakot-takot na pagmamasa, pagkiling at simula pa sa
bago ito magawa ay marami pang ginawang pagbabayo at gayon din ay yung kanyang pagmasa sa kanya. Kaya napakahalaga po ng tinapay sa ating buhay. Tinapay ng buhay. Amen. Praise God. So, tayo po ngayon ay sabay-sabay nating kainin ito at sabi nga dito po ay alalahanin. Basahin ko po itong sa kanyang mga salita. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, sabay-sabay po nating kainin ang ating tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So, inumin po natin ang Hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So may pangako po ang ating Panginoon, for whoever who eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So makasama tayo ng Panginoon sa muli niyang pagbalik dito sa atin. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo naman po ngayon ay dadako sa pagbibigay. Ano po, bakit po tayo nagbibigay? Ito po ay isang pagpabalik. No? Pagpabalik loob sa ating Panginoon na kung saan siya ang unang nagbigay sa atin. No? Tayo pinagpala ng Panginoon. Kaya alam nyo, lahat po ng ating tinatangkilik ay galing sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 24, God created heaven and earth and everything in it, so it belongs to God. Kaya, so sabi nga po dito sa Proverbs 3, verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barn will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sabi nga po sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Praise God. So, naalala ko talaga yung isang balo na kung saan namatay yung kanyang asawa at siya ay sinisingil ng kanyang mga may pinagkautangan na kung saan ay kukunin na yung kanyang 3 anak. So, sabi nga ng propeta, anong meron ka? So, meron po siyang langis. So, natatandaan ko, yung kanyang langis na nung inoffer niya sa Panginoon, kailanman hindi natuyuan. Kulang na yung paglalagyan nila ng langis, kulang na po. Paglalagyan, umaapaw. Kaya nga nais po ba ninyo na maranasan yung sinasabi ng Panginoon na umaapaw, hindi na matutuyuan, no? Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, it is the Lord who gives us the power to bring wealth and adds no trouble in it. So, magagawa ng ating Panginoon na pasaganahin tayo ng higit pa sa ating pangangailangan upang may magamit tayo sa pagkawang gawa. No?
Kaya nga tayo nagbibigay upang ito ay pagbibigay parangal sa ating Panginoon dahil alam po natin yung pagbibigay ay hindi kakulangan sa buhay kundi ito po ay yung 10% ay binibigay natin sa Panginoon and then yung 90% kasi minsan iniisip ng mga tao na ito na lang magkukulang yung aking pang araw-araw ng kabuhayan. Pero ano po sinasabi ng banal na salita, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Igit pa sa ating pangangailangan upang may magamit tayo sa pangkawang gawa. Alam po yung ating pagbibigay dito sa gawain ng Panginoon, marami ang nararating. No? Marami ang mga tao nakakakilala sa Diyos na be-bless sa ating Panginoon na kung sila ay nakakakilala sa tunay na Diyos na nagpapala. No? Hindi lang pagpapala ng kayamanan, kundi pagpapala ng magandang buhay, yung kalusugan. Ano po? No? Napakaraming mayaman, hindi sila makahinga. Nangangailangan pa ng oxygen, nababayad sila. Pero tayo po ay mapalad dahil sa paggising pa lang natin sa umaga, malakas na ating pangangatawan, breathe tayo ng maluwag, walang bayad. Ito po, lahat po ito ay galing sa Panginoon. Kaya nga, higit pa sa ating inaasahan itong year 2026. Higit pa sa ating inaasahan, pagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kayamanan. Amen? Marami po tayong proyekto na kailangan ng ating simbahan. No? So, kung ito po mga ating pagbibigay nito, ay kukunti lang po actually. Marami pong naaabot ng kailangan na ito. Ako'y natutuwa, nagagalak sa Panginoon. Pagkilos ng ating Panginoon sa atin, tingnan niyo po, 3 buwan lamang ang nakalipas. Marami na po tayong naipakitang kagamitan. So ito po ay gabay ng ating Panginoon sa atin. So kaya nga po, higit pa dito ang gagawin sa atin ng ating Panginoon itong year 2026. Amen? Kaya nga, in-encourage ko po sa inyo, yung ating mga kaloob sa ating Panginoon, ating pong itataas at ating ipapanalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kabutihan mo sa aming mga buhay. And we honor you with all our finances, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagpapala, ng igit pa sa aming pangailangan upang may magamit sa pagkawang gawa, Panginoon. And ang mga pagpapalang ito, Lord, ang mga perang ito, sa laping ito, Lord, I pray na for increase and multiplication, mga salaping ito ay magamit sa pagpapalagan ng salita. Ang kaligtasan ay libre, Panginoon. Ang pagpapalagan ng salita ay nangangailangan ng financial assistance, Panginoon. Kaya without you, apart from you, we can do nothing. Kaya patuloy kaming umaasa, Panginoon, sa pangako mo na kailanman hindi mo kami iiwanan, ipapabayaan. Salamat po. Lahat ng papuri, pasasalamat para sa iyo lamang, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. As we give po, let us worship the Lord. Hallelujah. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Nangingahan ko na po tumayo ang bawat isa. Hawak mo, kinabukasan ko, And let us worship the Lord. walang ikakatakot, Hallelujah. Panginoon.
kasama natin ang Diyos. Amen. Pwede po nating ikutan ang bawat isa at sabihin, nakasama natin ang ating Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan na natapos mong gawain, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, na ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa aming buhay na. Alam namin, Panginoon, na ano man ang aming pagdaanan, Panginoon, Lord, alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Nasabi mo nga sa iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At Lord, pinangahawakan namin ang mga pangako mo ito, Panginoon. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, na mas makilala ka pa namin, Panginoon. Na mas lumalim yung aming relasyon sa iyo, Panginoon. Mas makilala ka namin, Panginoon, kung ano ang mga katangian mo pa at kung ano kami sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat pagtitipon namin, Panginoon, ang mga salitang maririnig namin, Panginoon, ito hindi lang namin narinig, kundi ito'y aming malakaran, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat din, Panginoon, sa tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, kami tinubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, ang dugo mo, ang inilinis mo sa aming mga kasalanan. Malinis na kami, Panginoon. Malaya kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay na hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa kabila ng kaming nagkukulang, Panginoon. Na ikaw ay tapat sa kabila ng kami hindi nagiging tapat sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. Tunay na napakadakila ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Na kami malayan lumapit sa iyo, O God. Ano man ang aming sitwasyon na hindi namin kailangang mahiya, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami binigyan mo ng karapatan na lumapit sa iyo, Panginoon, ng malaya. Kaya, Lord, lahat po ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, O God. At wala kaming maibabalik, kundi ikay papurihan, pasalamatan, itaas ang iyong pangalan. Ito po ay aming samot dalangin sa mataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen! Lord,